Tayo, ito, TCL. Ang problema nito nung dinala sa atin ay wala daw power. Pag sinaksak mo, wala siyang standby power. Okay, so mga nasa 48 yata ito. Nakasaksak yan ngayon. Ayan, nakasaksak yan. Ang problema, wala siyang standby. So mayroon siyang pindutan dito sa likod. Kahit pindutin mo siya, wala ding power. Ayaw mag power on. Buksan natin. Ito yung kanyang model, TCL 48. Ito yung kanyang power supply. So nakasaksak pa yun ngayon. Tapos mayroon siyang T-con. At ito yung kanyang mainboard. So una natin gagawin dyan dahil walang power ay magbo-voltage check tayo. Titingnan natin kung may supply siya, no? Okay. So ground lang tayo, test probe natin. Lagay lang sa grounding yung grounding na test probe. Tapos check tayo. Ito mayroon siyang standby power saka may pangalawang power supply siya. So dapat mayroon diyang 3 volts or 5 volts. Okay, check natin dito. So, kahit dito lang sa filter cap, mayroon, makikita na tayo yan. Yan, 3.3 na siya. Oh. So may 3.3 dito. Tapos ito, check natin kung may supply ito. Mayroon din siyang 12. So supply sa backlight, mayroon din siyang supply sa backlight. Yan. So may mga supply na siya, no? Dapat kung wala pa siyang standby or hindi pa siya na power on, dapat wala munang ilaw to or wala munang supply ito. So mayroon na siyang secondary supply at yung standby power mayroon din. So ibig sabihin, nag-lock yung board natin. Kumbaga nag-trigger yung board natin na magkaroon siya ng secondary supply kahit hindi naman nag-on yung ating unit. Okay, check natin dito kung mayroon tayong supply na makuha. Ito yung mga coil lang, titingnan natin yung mga coil. Okay, wala. Ito yung mga regulator. Wala din, mababa. Mababa din. Okay, lahat lang ng coil titingnan natin. Wala din. Ito regulator din ito. 0.5 lang lumalabas. Ito 1.3 lumalabas dito sa IC na yan. Crystal natin wala din. So walang supply, no? Pero yung 3.3 natin, hanapin natin kung nakapasok dito. Okay, so nakapasok siya dito, 3.3 natin. Nakapasok sa board yung 3.3. Check natin dito sa control kung mayroon. Okay, meron siya, 3.3 sa control. Pero ayaw mag power on. Tapos walang supply. Okay. So pag ganito problema, walang supply tayo masukat. Lahat ng test point ng supply niya wala. Pero mayroon tayong 3.3 na pumasok. Program natin, una natin check. Tingnan natin yung program natin kung may 3.3. Kabila. Okay, meron siya. May 3.3 yung program natin. So may 12 volts tayo. Mayroong 12 siya dito. Dapat may 12 volts din sa mainboard. Ito, check natin yung input dito. Okay, so mayroon siyang 12 dito. So 12 volts, dapat yung output nito 5 volts. Yung 1.3. Kung 5 ang output nito, check natin kung saan pupunta. Kung papasok ba siya dito, papasok ba siya sa mga regulator. Makikita mo kaagad pag ang supply ng coil na ito ay pumasok sa regulator na 1117. Yun. So makikita natin dito 1117 na 3.3. So dapat ang supply nitong input niya ay 5. So nanggagaling dito 1.3 lang ang nasukat natin dito. So dapat 5 volts ito. Okay. So gawan muna natin ang paraan ito. Try muna natin mag-inject ng 5 volts. Titingnan natin kung buo yung unit niya. Buo ba yung panel nito? Walang damage yung panel. Buo ba yung backlight nito? So doon natin malalaman kung kailangan pa natin siya i-repair or hindi na. Okay, so gagawin natin,
Mag-i-inject tayo dito ng 5 volts para mag-trigger yung operation ng board kasi low voltage yung lumabas sa 5 volts niya. Kaya hindi niya ma-trigger yung operation ng board dahil mababa ang supply niya. Okay? Okay, so gumamit tayo ng buck converter, 12 volts input. Nag-tap tayo dito ng 12. Yung out nito dapat 5 volts. So set nyo muna yung output nyo na nasa 5 volts. Saka kayo mag-inject dito sa 5 niya. Kasi pag hindi nyo sinet ito sa 5 volts, mataas yung output niyan. Dapat bago nyo ikabit yung load side nyo, ay nakaset na siya. Kagaya nito, nakaset na sa 5 volts. Okay, kabit ko lang. Hindi ko mapakita sa inyo kasi paano i-assemble dahil wala tayong tagahawak ng camera. Nasira din yung tripod natin. So, kabit ko lang siya dito, 5 volts niya. Okay, so ito na, nakabit na natin yung 5 dyan. So, safe na yung ano natin. Okay, gagawin natin dyan, saksak natin. Ayan, saksak natin. Okay, tingnan nyo yung ano natin, yung back converter. Umilaw yung back converter tapos namatay, ano? So mapapansin nyo, nung nagkaroon ng 5 yung system natin or yung coil na yan, nag-operate yung board natin. So check natin ngayon, titingnan natin kung complete yung supply pa rin. Dapat hindi na kumpleto yung supply nito. Ito, mayroon tayong 3.3. Tapos dapat yung 12 nito wala. Yun. So wala siyang 12, ano? Tapos yung supply ng ilaw natin, dapat wala din yan. Okay, wala rin. Ito yung negative niya. Ito yung positive. So wala din, ano? So wala din supply. So try natin i-power on. Titingnan natin kung mag-ilaw yung back converter natin. Power on natin. Yun, umilaw siya, oh. So gumana, no? So check natin yung supply natin. Yun, nag-backlight na siya, oh. Diba, nag-backlight. So nag-operate na yung system natin. Check natin to kung ano supply. So 5 volts. Tapos ito 3.3. So nagkaroon na siya, no? So yung input natin dito ay 5 volts, okay? So gumana na yung ating unit. Dahil doon sa ginawa nating injection ng 5 volts niya. Check ngayon natin kung may supply yung ating T-con. Ito 5, ito 12 volts. Dapat may 12 tayo. Okay, mayroon siyang 12. Ito BGH. Kita pa, labo. BGH po to. So BGL dapat 6, negative 6. Okay, mayroon siyang negative 6, oh. Okay. So gumana yung kanyang DC to DC. So check natin kung anong display nito. Kung buo pa ba yung panel nito or sira na rin. Okay, so white screen. You know, white screen siya. Tapos mayroon isa dito itim. Nako, nakita ba? Yun, oh, nagkatas na yung glass dito. Okay, so negative na rin ito sa repair pag ganito. May tama na yung glass natin dito sa side na ito. Nagkaroon na ng katas yung liquid niya dito. So, patayin muna natin, ha. Tingnan natin. Patayin natin yan. Tapos, remove natin ito. Tanggalin natin to. Dito natin malalaman kung pwede pa yung unit natin i-repair. Ano, kung hindi na. Okay, power on natin ulit. Yan, nilaw na siya. Check natin kung may display. Yun, may display siya TCL, oh. Okay, may display yung kalahati nito. Good pa yung kalahati nito. Ang problema itong side na to. Try natin mag-tape method. Yun, oh. Nakasul na siya. Try natin mag-tape method sa side na ito. Titingnan natin kung mapapalabas pa natin yung display ng buo. Okay. Try lang kasi yung mga katas kasi yan. Minsan pag nagkaroon ng katas yung glass natin, wala na. Hindi na rin tumatagal. So dito may signal tayo dito na nakikita, CKB, STB, no? OE, STBR. So pag ganito may side cope kayo ito. Okay. Ito.
kahit may side cop ito, kung katas na yung glass natin, negative na rin sa repair. So ito, signal na nanggagaling sa IC. So hindi dito yung clock natin. Yung dapat natin i-blocking itong side na ito. No, lahat ng signal dito. Wag lang sama yung GME. Ito, GM. Huwag natin isama yan ito. So try natin i-block ito mula dito. Busin na natin hanggang dulo. Kung mapapalabas natin yung picture nito. Pag hindi man, negative na sa repair yun. Okay, try natin i-block ito. Bilangin natin kung ilang pin. Yan, mula dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pin. Lahat na ng signal na papasok sa ating glass, iba-block natin. Try lang natin. Magbabawas din tayo, try din natin magbawas. Pero ngayon, lahat muna lagyan natin ng tape. Okay. So, try natin to. Dapat ng tape. Yan, nagbukas na siya. Nakakabit yung ribbon natin. Okay. So, gumana siya, no? Pero yung kalahati niya, widescreen. Kasi ang laki ng nilagyan natin ng tape. So, try natin maliit lang. Pag binlock mo lahat dito, wala, widescreen. Try natin ito lang, ano, yung signal lang dito. Maliit lang muna. Titingnan natin kung may pagbabago. Okay, so ganyan kalaki tape natin. Yung kanto na yon. Tingnan natin. Ayun, nagkaroon siya ng display, oh. Nagkaroon siya ng display, pero mapapansin nyo naguhulas yung kabila, ano. So maaring may side cop siguro ito. Pero spot na kasi negative na rin sa repair, eh. Try natin lagyan. Kung may side cop ito, baka pwede makuha sa pitas, pero dahil sa may damage na yung glass natin, wala na rin, hindi na. Lalaki pa kasi yung spot na yan, eh, pag ginagamit. Kaya kung remedyo ang gagawin, hindi na natin mapresyuhan ito. Masasayang lang yung oras natin. Okay, try natin. Kung hindi siya mag-slow motion yung isang side. Okay, so ayan siya. Yan. So mapapansin natin slow motion na yung kabila niya. Nag-i-slow mo. Yan. Nakikita nyo ba yung tainga ng babae? Naiiwanan. Yan. So maaring may side cop ito. Pero may guhit na rin kasi siya. Pag mga ganito may guhit na, eh, parang nakakatamad na rin siya gawin. Pero pwede pa, no? Yan. So nag-i-slow yung isang side natin. Malaki yung spot niya dito. Malaki pa yan, kumakalat pa yan habang ginagamit. Pero nagka-picture. At na-trouble din natin yung pinakasira talaga ng mainboard niya. So pinaka-problema ng mainboard, yung 5 volts niya. Tapos nagkaroon din ng problema yung panel, yung isang side niya. Gumamit tayo ng tape method dito para ma-block yung isang gilid niya. Pero nag-i-slow yung side na ito. So kung may side cop ito kabilaan, pwede yan mapitas para mag-normal yung display. Pero pag walang side cop pagkabilaan, kung ito lang may side cop tapos ito wala, negative na sa repair. Pero kung ito mayroon side cop tapos ito mayroon din, pwede pa siyang pitasin yung side cop dito para mag-normal yung display. Slow. Tapos may guhit. Pero yung itong side, normal yung picture natin yan. Hindi slow mo yung kabila natin, normal siya. Ito lang yung nag-i-slow motion yung kabila. Okay?